So ngayon, may suspect tayo at yung suspect ay merong warrant of arrest from a previous case. Opo, Idol Rafi. Okay. Homicide po. Sa homicide. Yes po. At identified itong suspect na mga victims. Yes, sir. May mga witness din. Opo. However, ayaw ibigay ng pulis. Yan yung sinasabi ko eh. O see? Ayaw po ibigay ng pulis kahit na may warrant of arrest yung pangalan ng suspect. Magandang hapon po, Colonel Piñon, sir. Anong pangalan ng suspect, sir? Sir, ito po si Mr. William De Guzman Limaix, sir. William De Guzman. Okay. Ano pong trabaho ni William De Guzman, sir, itong suspect? Sir, base po doon sa sir, wala pa tayong na-establish na nakita na trabaho. Pero formerly, sir, may yung mga employment niya, pinuntahan din namin. Pero mga matatagal na rin po to. So, sa ngayon, sir, wala pa tayong na-establish na trabaho itong si Mr. Guzman. Pero meron po ito dating warrant of arrest, tama, sir? Homicide din. Ayan po yung mukha niya. Okay. Di ba, sir? Ayun, sir, ang bine-verify natin na napuntahan na rin natin kahapon yung mga yung court na nag-issue ito para masiguro lang natin, sir, na itong itong suspect natin saka yung nandun sa warrant na ito is isang tao lang po. Okay. Ang purpose ko po talaga, nabanggit ko na kanina at paulit-ulit, para magkaroon ng public awareness. Nang sa gayon, baka makatulong pa yung publiko, yung nakikinig sa atin, nanonood. Makatulong pag nakita ito, tatawagan kayo sa PNP kung nasaan ito nagtatago. Di ba, sir? Malaking bagay. Tama ba? Yes, sir. Actually, sir, yung mga report naman natin, sir, sa ating mga nandun na po naman po yung mga pangalan ng ating suspect, sir. Since day one ng ating reporting, sir, nandun na po ang pangalan natin, sir. Pero yung ito nga, sir, ayoko rin mag-speculate na kasi based on our SIRA, sir, may kapangalan. Pero ang sabi ko nga, sir, i-verify natin kung itong talaga yung tao na to is same with our suspect, sir, dun sa na-issue na warrant. Since itong warrant naman, sir, hindi rin sa Paranaque na issue to, sir. So, gumawa kayo ng verification. Ano po lumitaw sa verification nyo po, Colonel? So, yun nga po, sir, kahapon na positive naman natin na itong suspect natin is same. Lumitaw, itong suspect natin ngayon sa pamamaril, siya rin po yung suspect na merong warrant. Tama, sir? Sa ginawa niyo verification. Okay. Sige, ayan po, doon sa mga nanonood, pagmasdan niyo po yung mukha nitong suspect na si William Maik de Guzman, involved po siya doon sa pamamaril. Ilan po yung naging biktima nitong si de Guzman, sir, sa kanyang pamamaril noong March 4? March 4 po. Bale, anim po yung biktima natin, sir. Actually, sir, yung dalawa po is namatay po, sir, at yung tatlo, sir, nakalabas na po ng hospital at yung isa, sir, nasa hospital pero in stable condition, sir. So panibagong kaso naman po ito kay William Maik de Guzman na isasampa po ng ating PNP, tama? Tama po kayo, sir. Tama po, sir. Yes. Okay. Sige po. Maraming salamat po, Colonel Nicolas Piñon, Chief of Police na Paranaque PNP. Mami, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rafi. Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po, Mami. Oo, salamat po, sir. Yung pong suspect ay identified na po. Meron po pala dating warrant to at ngayon, sasampan po ng panibagong kaso. Kaya nga nananawagan po ako kanina kung sino man nakakilala sa suspect na yan, kung alam nila kung nasaan siya, makipag-ugnayan agad sa mga otoridad para siya ho ay agad-agad na mahuli. Mami, meron po kayo mensahe dito kay William Maik de Guzman? Baka makonsensya po ito pag nanawagan po kayo. Baka sumuko to bigla dito sa programa namin. Sir Rafi, nananawagan po ako hindi lang po kay unang-una po sa lahat sa Azure. Sa Azure condominium po, sir, doon po namatay ang anak ko. Pinabayaan po nila, sir. Naubusan po ng dugo. Ilan po yung nag-witness na nagsabi po sa akin, sir, na 30 to 40 minutes po, yung anak ko gumagalaw pa yung paa. Tapos po, wala pong lumapit kahit isa. Ang mga security guard po, pabaya sila. Wala pong sumampot, walang tumulong. Tapos po, sir, 30 to 40 minutes daw po na hindi nadala. Kaya yung anak ko halos maubusan na ng dugo. Okay. So, sa loob po ng condominium mismo, di ba may mga security guard dyan dapat? So, bakit nailusot yung baril? Sir,
sir. Basta na lang daw po yung pumasok ng bigla-bigla sa may basketball court na yung ang anak ko po ay nakaupo. Kinublihan daw po yung isang bata. Okay. Unit owner din pala Apo. itong nag-urimentado. Okay, so may karapatan nga siyang pumasok doon sa loob ng building. Hindi siya pwedeng pigilan dahil may-ari siya ng unit. So baka ito ay alitan, matagal ng alitan. Yes, sir. At ngayon lang sumiklab. Mami, ganito ang gagawin natin. Paimbestigahan ko rin po yung kung may pagkukulang dito ang may-ari ng condominium o yung mga staff, nabanggit nyo pati yung security guard, kasama po sa paimbestigahan natin yan sa PNP. Okay, Mami? Opo, sir. Sir, nakikiusap po ako sa inyo na sana po, yan po namatay ang anak ko, pinabayaan nila. Umalis po ang anak ko na punong-puno ng pangarap. Kahit po ang mahal ng upa dyan, yan po yan pumupa kasi po akala yung safety niya ay maganda, nakakasiguro po. Tapos dyan lang po pala ihahatid yung buhay niya. Sir Rafi, saan po kasakit sa akin bilang magulang. Opo. Ang nagatang ko po ang anak ko, wala man lang kasama, nakapulupok na po ng kumot na puti sa ospital. Yung pong anak nyo, Mami, meron din hubang unit sa Azure? Sir Rafi, nangungupahan lang po siya. Kasi Okay. po doon po ang work sa Paranaque. Okay, nagre-rent din po. So pareho silang merong unit. Itong isa nagmamayari ng unit, itong victim naman nagre-rent ng isang unit. Sige po, kasama po yan sa paimbestigahan natin sa PNP. Tingnan natin kung may lapses po, may pagkukulang yung condominium at kung may pagkukulang yung mga staff at bakit na nangyari yung insidente at tulad sinabi niyo po, bakit tumagal bago dumating yung emergency assistance. Ano po? Sir, naubusan na raw po ng dugo yung anak ko. Yung po ang sabi ng mga kasama sa paglalaro kasi po walang tumulong as in. Kasi isipin niyo po, sir, nangyari po ay 8 p.m. Parang nalabutan po ng hiningang anak ko ay before 11. So hindi po talaga dead on the spot. Tapos ang sinasabi po sa akin ng isang pulis na nasa hospital, isa daw pong addict yan si William. Okay. So, ibig sabihin, yung mga staff ng Azure, hindi sila trained para umaksyon sa mga ganong klase situation. Wala silang training sa first aid at iba pa. Sir, wala po. Sige po. Yan po, kasama sa aming pag-imbestigang. For the meantime, ma'am, kung ano po may tulong namin, sabihin nyo lang po sa aming reporter. Ang laki po, sir, ng pagkukulang ng Azure. Biruin niyo po, sir. Lumabas kami ng ospital. Kami lahat nag-shoulder. Hindi namin nailalabas yung anak ko. Tapos po, sir, kahapon, hindi man lang sila nag-reach out sa amin. Never po silang nag-reach out sa amin. Tapos po yung sasakyan ng anak ko, gusto pa nilang i-hold sa hapon. Colonel Piñon? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon po. Okay, isama niyo po sa gagawin niyo po investigasyon. Ito pong Azure, may point nga naman po si Mami na pinabayaan daw for more than 30 minutes to 40 minutes, nakaratay lang yung anak niya, duguan at wala man lang nagbigay ng first aid assistance, wala man tumawag agad ng ambulansya para itakbo sa ospital or kahit man lang sana tricycle o taxi. Sinakay yung victim at baka nabuhay pa yon kung naging maagap yung mga staff ng condominium. Do you agree, Colonel? Yes, sir. Yun po ang isa sa ating tinitingnan din, sir. Okay. Paki-imbestigahan po. Yan po yung Yes, sir. hinaing po ng mother na wala man lang nagbigay ng first aid. Alam ko, pag sa mga ganong condominium, kahit sa offices, dapat lahat ng mga staff or some members of the staff are trained pag bigay ng first aid sa mga emergency tulad niyan. Diba? Lalo na yan. Mga security guard, alam ko, trained po yan sa SOSYA. Isa sa mga requirement nila, trained sila sa pagbigay ng first aid. Itong security guard dyan sa Azure, mukhang hindi siya trained. Yes, sir. Yun po ang alamin namin, sir. Okay, sige po Attorney Garrett, tama si Mami dito, yung Azure, meron talagang liability Yes rito. po. Correct po. I agree po, Senator. So anong liability ang pwedeng maihabol dito sa Azure? Ang pwedeng Yung may ating kaso? previous case po, Senator, kung naalala niyo yung sa Red Doors na condominium, no? Doon po kasi sa ating Condominium Code of the Philippines, Senator, responsibilidad ng isang condominium corporation to keep yung kanilang tinatawag na common areas safe. Dito po, the murders occurred doon po sa basketball court, which is undeniably a common area po, Senator. So,
Dito po ang nagre-regulate ay ang DSUD. Kasi lahat po ng condominium corporations is supposed to be registered with them. So yung negligence po ng condominium corporation, pwede. Okay, mag-file nga tayo ng resolution sa Monday para talakayin natin Yes. ito. Kasi this is not the first time, di ba? Meron ng mga previous incidents na ganito. Yung mga condominium, nagdadalawang isip bago sila tumulong. In fact, maalala ko, meron pa isang condominium na nahulog ata yung ilang parte ng Yes. building na sa mataas na floor. May tinamaan na pedestrian at namatay. At yung may-ari ng condominium, Senator. nagtuturuan sila. Di ba? Apo, in total po, Senator, this year lang po or in the few months back po, 3 po ang kaso natin sa RTI ASEN na including condominium corporations, no? So, isang pagnanakaw, isa pong yung nahulog po na structural doon po sa Quezon City, tapos ito naman po ngayon sa Azure. So, medyo sunod sa ating mga condominium corporation po, Sen. Gawan nyo nga na ito ng resolution or Yes, mag-PS po. tayo para this will trigger a hearing. Magpate ng resolution and then privilege speech para ma-refer agad-agad sa housing. Yes po. So, anong possible case na maisampa dito sa Azure, Atty. Garrett? Sa kanila Basically po pa ba yan? sa condominium corporation po, Senator, no, yung damages po, kahit sila rin po ay kasama sa mananagot sa civil damages po na biktima at ng kanilang mga pamilya, Senator, doon po sa murders na naganap po. Mami? Po, Sir Rafi, may sasabihin pa po ako sa Sige po. Kahapon. Opo. Tanghali na po, never po silang nag-reach out sa amin mula gabi, ng umaga hanggang tanghali. Kung hindi pa po namin sinabing lalapit kami sa inyo, hindi po sila tumawag kanina. Ngayon po, tumawag na sa inyo, ma'am? Tumawag po pero ayaw na po namin pupunta na po sa pintulong. Sir Rafi, pinagkaan nila sa hospital. Opo. Kaya namatay ang anak ko kung hindi ko pa po sinabi kahapon na lalapit kami sa inyo. Saka lang po sila kahit pa paano nag-effort ng konti. Patay po yung anak mo, sir. Opo. Opo. Kaya nga po, ang mangyari dito, ma'am, sasampa natin ang kaso, yung Azure, yung mga may-ari, yung korporasyon. And then pangalawa, i-hearing po natin to nang sa gayon, magkaroon ng legislation, in-aid of legislation, mag-imbestiga tayo na para yung ganitong klase mga insidente hindi na po maulit. Ano po? Ami, okay? Opo, attorney. Sa traffic. Ami. Rafi, hindi lang po kami umaasa ng tulong. At wala po, Sir Rafi, as in hanggang ngayon po, hindi po nagsisingkin sa akin. Wala na po ang anak ko. Sige, mami, sagutin ko na po yung libing, pati yung gastos niyo po dyan sa punerarya, pati libing. Sagot ko na po lahat para wala na kayong problemahin, mami. At kung ano po maitulong po namin, sabihin niyo lang po sa reporter namin na nandyan ngayon. Okay, mami? Sige. Salamat po. Sir Rafi, kayo na pong bahala sa kaso ng anak ko. Kailangan ko po ng mustisya. Opo, mami. Opo. Kaya nga po, mag-uusap kami ni Atty. Garrett sa ni Colonel Piñon pagkatapos po nito. Okay, mami? Opo. Magandang hapon po, mami. Sa muli kami po taus-puso na ikiramay po. Salamat po.